Breaking news updates. Ngayong October 8, 2023. Patungkol sa laban sa ating kababayan na si Marlon Tapaliz at Naoya Monster Inoue. Ni Robert Segol, ang promoter na si Bob Arum ay nagpaplano ng 122-pound undisputed championship fight sa ika-26 ng Disyembre sa pagitan ng WBC at WBO Super Bantamweight champion na si Naoya Monster Inoue at IBF at WBA champ Marlon Tapaliz, 37-3, 19 na cost sa Japan. Ang mataas na ranggo na sikat na pound-for-pound star na si Inoue ay inaasahang talunin si Tapaliz, at gagawin nitong madali. Si Inoue ay may kalamangan sa bilis at kapangyarihan sa 31 anyos na si Tapaliz, at siya ang nangibabaw sa kanyang oposisyon. Magiging malaki ang Inoue-Tapaliz sa Japan at Pilipinas. Bagamat kamakailan lamang ay nakuha ni Tapaliz ang IBF at WBA belts, ilang beses na siyang natalo laban sa mga manlalaban kahit saan malapit sa antas ng Inoue sa mga tuntunin ng talento. Kakailanganin ni Tapaliz na itaas ang kanyang laro para magkaroon siya ng pagkakataong talunin si Inoue dahil, sa papel, ito ay isang mismatch, mas higit pa kaysa sa huling laban ni Naoya laban kay Stephen Fulton. Inaasahan ng mga tagahanga ang paligsahan ng Inoue-Tapaliz upang makita kung kaya ng Monster Inoue na harapin ang matigas na Pinoy fighter upang maging hindi mapag-aalinlangan ng kampyon sa 2 laban lamang. Maswerte si Inoue na ang titulo ay hindi niya kailangan na gumugol ng oras sa pakikipaglaban sa 4 na magkakaibang kampyon tulad ng pinipilit ng maraming manlalaban. Sinira kamakailan ni Naoya, 30, ang WBC/WBO Super Bantamweight champion na si Stephen Fulton sa ika-8 round noong Hulyo upang makuha ang 2 sa 4 na sinturon sa Tokyo, Japan. Ang susunod na laban ni Inoue pagkatapos nito ay maaaring sa US, na may katuturan dahil kung aakyat siya sa 126 para subukan at maging 3-division undisputed champion, kakailanganin niyang lumaban sa States dahil doon lalaban ang 3 sa mga champ. Ang mga tagahanga ng US ay mas interesadong makita si Inoue 25-0, 22 cost, kay WBO 126 na pound champion Robeisy Ramirez at IBF champ Luis Alberto Lopez kaysa panuurin siyang makipaglaban sa 31 anyos na Tapaliz, na 6 na beses lamang lumaban sa Amerika, at ang isa sa kanila ay ang ika-11 round knockout loss kay Raisoke Awase noong 2019. Posibleng maabot ni Inoue ang kanyang kisame kapag umabot siya sa 126 at lumaban sa 2 beses na Olympic gold medalist na si Robeisy, dahil siya ay napakahusay at may sariling kapangyarihan. Kung makapasok si Inoue sa super featherweight division, maaaring mas mahirap para sa kanya na harapin si Emmanuel Navarrete, na may abot ng middleweight. Ang kanyang mga braso ay napakahaba, at siya ay may maraming kapangyarihan. Kailangan mong igalang si Inoue kahit man lang sa pagsubok. Si Tapaliz ay magmumula sa isang makitid na 12 round split decision na panalo laban kay IBF WBA 122-pound champion Merjan Akhmadalib noong Abril sa San Antonio, Texas. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comments and subscribe. At pindutin ang notification bell button para updated ka sa bawat upload nating video. Maraming salamat po sa suporta.